morning guys, nandito na tayo sa Marina Bay Sands and pupunta tayo doon sa event doon sa Token 2049. So, andito na ako guys sa Token 2049 and as you can see, sobrang daming booth dito. Kakapasok ko lang and tingnan natin kung ano-ano mga booth. Again, yung mga nandito. Guys, ito kasama ko na si James and hindi namin maikot. Sobrang laki talaga ng event na to. Ito yung pinakamalaking event. Nasa 10,000 yung attendees, nasa 5,000 yung mga companies na nandito. So, hindi biro yung nangyayari sa crypto world ngayon. Ang daming nababago. And later, attend kami ng mga conference. Kung ano man yung matutunan namin doon, share namin sa inyo. Yun. God bless. Chainap, nandito rin. I'm Token. O, yung ibang mga games na to, medyo bumaba na yung presyo. Yung iba kasi sa atin, akala nila, kapag ka bumaba na yung presyo ng token ng games, rug pull na agad. Di ganun. Kahit sa negosyo, guys, pag bumagsak yung negosyo, nag-fail yung negosyo, pero hindi ibig sabihin, scam na siya. Diba? Nag-fail lang yung business. Even sa crypto naman, ganun eh. Hobby, nandito rin, no? Diba? Pwede naman na yung game mismo is hindi siya nag-work or hindi nag-fail nga. So, hindi ibig sabihin, scam na agad. Ang negosyo ba na nagsarado, scam na? O nag-rug pull na bigla? Possible na hindi nag-work, bumagsak yung token. So, ganun din dito. O, diba? Meron pa ditong polyhedra barber. So, ano yan? Pag ginupitan ka, magkakaroon ka ng crypto. Ganun ba yan? O ano-ano na naiisip ng tao, no? MetaMask, andito rin, no? Ayan, dito ako na-hack. Yung MetaMask ko na-hack ng 538 Ethereum at 300 BNB. Alam niyo yun, kinontent ko yun. Ayan siya. Sana mas matibay na sila ngayon. Para sa mga pet lovers, every step matters. Walk to own with us to improve our pets' lives. Yung dog mo, yan, mga mahilig sa aso dito. With something so simple, walking your dog using a Loot Dog app. So parang siguro yung idea nito parang step end. Imbis na ikaw naglalakad, yung dog mo naman nilalakad mo and nag-earn ka siguro ng token or something dyan. Dami nilang pakulo. Ngayon, silip tayo sa event mismo or sa conference. Tingnan natin kung sino nagsasalita. Gaya na sabi ko kanina guys, yung mga pupunta rito magsasalita, andito rin yung mga F1 racing, ay Formula 1. Kasi may event sila dito, di ba? May racing dito sa 16 yata, September 16 or 17 yung race nila. So, check natin. So, one thing that like begs the question of is why are retails not on DeFi yet? And I think the main question there is how can we make the experience better for an average retail to simply plug money into an exchange on DeFi as they do on centralized exchanges to trade like directly on the spot. I think right now, if you look at the average time needed to onboard into DeFi, it's pretty long, right? It can even take days if you can't get your money into crypto. So that deters most people from even coming in. So I think one of the reasons that crypto DeFi hasn't taken off as much as centralized exchanges. So ngayon papasok na tayo sa pinaka main stage. Ito yun. Sony andito rin, no? Sony towards the world's first mass adoption to maximize digital value. KuCoin, nandito rin ang booth ni KuCoin. Ano pa? Ang laki ng booth ni Sony, ha? BingX. So imagine guys, ito na lang isipin nyo. Bakit yung mga big companies na to, diba? Ba't nila pinapansin yung crypto? Ba't sila nag-a-adapt dun sa technology? Kasi there's something big sa future na ito na talaga, ina-adapt na talaga nila. Sa atin nga lang, Maya, Gcash, diba? May mga crypto na. So, yun na lang isipin nyo, ano mangyayari sa future. Pasok tayo ngayon sa main hall. Dami na pinamimigay rito. T-shirt, may payong, may bag. Medyo nakakapagod din siya. Grabe. Pinuntahan natin kanina, wala pa sa kalingkingan nung laki ng event. Imagine. Ito. Hanapin natin guys si Binance. But ito, pasok muna tayo sa main hall para masilip ko na. Hindi ko pa nasisilip eh.
Sobrang laki. Sobrang laki ng event as in. Search nyo yung token49.com. Nakakapagod maglibot. Sobrang laki. Ayan guys, kita nyo naman. Imagine niyo na lang. Ano na lang sa future. Ngayon, mga bago pa to. Sino yung mga tatagal? Sino yung mga tatagal na mga companies? Maraming nagbubukas. Maraming mga kumpanya, exchanges, games na nagsisimula dito sa Web3. Pero sino kaya yung mga tatagal? Sino kaya yung mga next Facebook? Sino kaya yung mga next na mga Alibaba, yung mga big Apple? Sino kaya yun, no? Let's see. At least ngayon nakikita na natin sila. Bybit nandito rin. Sana kaya si Binance? Hinahanap ko si Binance eh. So, ayan. Next space, oh. Dito rin. Sorry guys, medyo wala kasi akong dalang stabilizer. Grabe, sobrang laki. As in, the biggest crypto event happening right now here in Singapore. Marina Bay Sands. Whitebit. BitGet, nandito rin. Na. Sumasayaw na si paring Bit. Nandiyan si paring Bit. What's up mga kabit? Imagine guys, 5 floors to. Punong-puno. Kahit ako, nililibot ko pa lang guys. Pagod na ako eh. Ayan. Tingnan nyo ha. Imagine guys, sobrang laki. Tingnan nyo kung may mga familiar companies. So, Fireblocks. Andito ang Polkadot, nasisilip na natin. Andito rin ang Clayton. Tron, ayan, magsasalita rin yung CEO niyan mamaya. Pakinggan natin. Grabe, laki. Yung iba sa atin, lalo na sa mga Pilipinas, dami nating oras sa ibang bagay, pero maybe mag-alat tayo ng time para mag-research or pag-aralan din. Ano na ba nangyayari sa Web3? Ano na ba nangyayari sa crypto world? Certic, nandito rin. Ito yung mga taga-audit na ng mga projects. Tron. Diba? Securing Web3 world. Ano bang meron dito? Ba't nagkakagulo rito? Namimigay sila ng mga champion. Hihingi ba tayo ng t-shirt? Hindi na ako nakapag-ayos. Alam nyo, ang pinunta ko talaga dito, ito, t-shirt tsaka mga bag. Joke lang. Cryptopia, another game, join our ecosystem. Free to play and earn pala. Free to play and earn, ano ba kaibahan yan? Play to earn tsaka play and earn. For me, ang difference is play to earn, nilalaro mo kahit di mo gusto yung game. Kahit pangit yung game, pero nilalaro mo siya para kumita ka. Pero play and earn, nag-e-enjoy ka dun sa laro mismo. Kaya mo siya nilalaro. And bonus na lang yung kung may kikitain ka man. Andito ulit ang Frank Mueller. Rest your video. Hello, what's up, man? So, ito guys, Frank Mueller. Sila rin yung before, oh. Ito yung friend ni Jerry, oh. Jerry, kinakamusta ka na ni Frank Mueller, oh. Sila rin yata yun, eh. Coinvestor, gusto mo mag-invest sa coin niya. Ano ba yan? Sasabaw na ako guys, sobrang dami kasi. Alam mo yun? Sira na ulo ko dito. BitGet, saan na ba si Binance? Grabe guys, oh. Frank Mueller. Medyo mabigsa sa Richard Mille na watch. Ang ganda nito. Bitcoin watch. Napaka-solid. Here, the most valuable thing is the golden balls. Yes. Yes. Ripple. Dito na. Yun yung mga XRP boys dyan. Chainlink. Sino may gusto kay Chainlink? Hindi yan ah. Yung Chainlink mismo, hindi si ate. Anyway, wow, laki ng boot ni OKX ah. Sila yata main sponsor dito. Guys, wala na akong energy. Ang laki ng event. As in, para ka nasa MOA tapos puro mga crypto yung mga booth dito. OKX booth, nandito rin. Naglalaro si ate, oh. Sana all, habang kami dito. Habang kami ay pagod na pagod, si ate naglalaro. Neo. Sino
Sino na ba nagsasalita dun sa may inan nga natin? Gate Web 3, Glassnode, nandito rin. Bloomberg, dito rin ang Bloomberg. Diba? Ang dami. Ayan sila. Kamusta na? Google Cloud is here. Hindi na ako nakapagsalita. Matrix Port nandito rin. I believe na gawan ko na rin ng review to before. Put it on the internet, so we connect. Okay, so let's say it does happen. What does that mean for me, a person with crypto in my wallet, or someone who works maybe at a crypto company? So two things. One, if you're long today, you're right, stay long. Because look at supply and demand. We're sitting here in Singapore. Of course, you guys have offices in London, New York, Tokyo, etc. Where's next for LMAX? We're global today, so we have customers in 120 countries. That's the beauty of my learning curve, right? That we learned at LMAX. We Only a traditional custodian, but we also work a lot in the Web3. Party Health. I hope to see everyone at the party tonight in Sentosa. Wear your best swim gear. We're gonna have a fucking rave. Thank you, everybody. Yes, mahal lang ticket dito, nasa $1,000. Pero okay lang, sagot naman nila yung pagkain. So, ayan, may mga burger, may mga steak. Joke lang, walang steak. Salmon meron. Even may mga Japanese food din. So, sulit na rin. Okay na rin naman. Hanapin natin yung mga Japanese food. Ayan. Okay na rin. Ayan, no? Grabe na yung mga games ngayon, no? Oculus games na to. Mga VR, virtual reality games na, guys. So, dati, mga kung ano-anong laro lang. So, dito. O, diba? Mayroon din mga Mixed Marvel. Arcade naman to. Sige. Paluin mo. Sipin mo. Natalo ka sa trading. Sigurado malakas follow mo dyan. XT.com. Parang nagamit ko na to before. Exchange din to eh. Hindi ko lang sure kung okay pa rin pala sila. The user base is pretty active. And it's spread across almost every country in the world. Network state identity can be well, that probably is a soulbound token, maybe not an NFT, but ticketing, anything like tickets for the event could be an NFT. You may have residual collection value. And you also have utility value when in Singapore, right? Singapore is crypto friendly, but because of the previous FTX issues, they're more conservative now. Well, they're careful to avoid those type of problems in the future. So Singapore is not open to crypto is not really open to retail users in a very limited fashion. Right. Whereas Hong Kong says, well, we want. Dito na ako guys sa Hong Kong. So next stop, Macau naman. Medyo nakakapagod din mag-travel pero kailangan natin gawin yan. Tingnan, how are you, brother? I'm here. What's your name? Ellen. 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 Yes, your fan. And girlfriend. Yeah. So how long will it take to go to Macau? 1 hour. 1 hour, alright. Sa wakas, dumating na rin ako dito sa Macau. Si James, basang-basa ako ng ulan. My God. Ang lakas ng ulan. At tingnan ng view. Ba, ayos ah. Ganda. Front cam nga lang to. Teka. Ayan ang view natin sa hotel. Sobrang lakas ng ulan. Kaya bukas, video natin ulit ng umaga. Ay, ganda na itong building. MGM. Win yan. Las Vegas to bro. Grabe naman yan. Beautiful. This is our hotel in front of Wynn, and this is the MGM.
This is the manyak. Okay, let's go. Dito kami. Lalakad. Naghanap ng pagkain at gutom na kami ni James. So, anong oras na ba? It's already 2:40 in the morning. Medyo nagutom kami ni James. Kaya lumabas kami. Nag-McDo lang kami. So, second day na namin dito sa Macau. Siyempre, kasama ko walang iba kundi si James. Napaka-busy tao niyan. Pero gusto ko sa inyo pakita yung view dito, guys. So, nandito kami guys sa Macau and tatalunin ni James yung pinakamataas na bungee jump sa buong mundo. So, tingnan natin. Grabe. Tatalunin ni James talaga. Tatalunin mo rin. Kinakabahan ako, bro. Para sa'yo. Marvin, send ko lang sa'yo mga seat praise. Lengua. Tatawid tayo, guys. Ganda. Oh, nice. Casino. Puro casino dito, ah. Medyo sabog na tayo, pero okay pa din naman. Dito kami sa Taipa. Taipa, we're going out. So, James. Ah, here? Okay, so this is Taipa, right? Mo naman yung bus, kasyang-kasya lang dito sa ano. So bro, this is the like the cultural place. Kunyekai. Kunyekai. Cool. Fun Kicks Macau. Oh, it's still part of Macau. Pork chop bun. Grabe naman dito. Oh, ano yan? Bawal yan. Yeah, I know. Japanese food is the best. Let's go here in this Japanese restaurant. Muntik na akong magulat kay Kuya. Wow. King crab. Arigatou gozaimasu. Pinoy pala. Chinese pala. Akala ko Korean. Japanese. Love the restaurant. Thank you. So, konting tour lang guys dito sa ating room dito sa Macau. Hello, dumating na rin tayo sa wakas. Ayan, ang ating CR. And then, yung wheelchair para kay James yan mamaya, no? Kasi kakain siya ng mga seafood eh. So, feeling ko sasakitan siya niya. James, sino na naman tinatawagan mo dyan? Baka naman... Ayan guys, itong ating sala. Medyo may reflection lang kaya hindi ko makita. Pero try natin. Whoop! Ayan, didilit ko yung phone ko para mas makita natin. Ganda ng view.